Ito na ngayon si Ivar. Ayan, ang aso kong Rottweiler. Pogi-pogi ni Ivar. Ayan, grabe. Ayan, ginagalit kasi ni Sir Nico. Papakitaan natin ngayon kayo ng Biteworks nitong si Ivar. Kapatid dito ni Matilda, aso ni King Panda. And kapatid ni Lulu at saka ni Lazor. Anak ng aso kong si Lori. Ang tatay nito ay isang Serbian import na si Loki Von Grossenthal. Ayan. Papakitaan daw kayo ni Sir Nico. Ayan, nasa ano na siya. Hard bite sleeve na ang kinakagat ngayon ni Ivar. So, ayan, ganda na rin ang katawan ni Ivar. At nagmamature na siya. Nasa 15 months old. Good boy! Yun na, nangwawagwag na Nangwawagwag na kahit hard sleeve. So, itong mga hard sleeve na yan, hindi kagaya ng soft sleeve na ginagamit natin para doon sa mga mahihina pa kumagat. Ito naman yung soft sleeve. Ito medyo pwede ito doon sa mga medyo magagaan pa kumagat. Pero pagka yung aso matindi na kumagat, yung hard bite sleeve na ang ginagamit namin. Ayan, makapal na talaga to. Oo, hindi na talaga masasaktan ng ang decoy na gumagamit ng hard bite sleeve. Pero syempre gumagamit naman kami ng full bite suit kapag iba naman kami mga training sessions. Ngayon pakita lang ni Sir Nico yung kagat na ngayon ni Ivar, which is the foundation. Good. Ayan, full bite. Imagine nyo, pagka braso nyo yung kinakagat ng ganitong klaseng aso, hindi biro po magkaroon ng protection dog. Ayan, lalo na mga Rottweilers, kumpara sa mga Belgians, mga Rottweilers, mas malakas ang bite force nila. Being Molosser type dogs, they have a stronger bite force in general compared sa mga Belgian Malinois, mga Dutch Shepherds. Pero, ang advantage naman ng mga Belgian sa mga Dutch Shepherds, mas mabibilis sila. Kaya yung sheer speed and force din, because of that speed and agility, yun naman ang damage na nagagawa ng mga Belgian at mga Dutch Shepherd. Ang Rottweiler, it's pure force. Of course, some other dogs have stronger bite force, kagaya ng mga Kangal, kagaya ng mga Cane Corso or Presa Canario. Pero maganda sa mga working line ng mga Rottweilers ay trainable sila. Mas trainable sila compared sa mga ibang Molosser type dogs na medyo hindi ganun kabilis i-train because they weren't, maaaring hindi nila bloodline yung pang-trabaho. Ayan, si Ivar, ginamit na rin namin ito pang stud, 2 beses na. And hopefully, nabuntis na niya yung dalawa na yon. Isa si Fredis, yung aso ko galing sa bahay. Ayan, this is Ivar. Compared kay Matilda, medyo mas maliit si Ivar, konting-konti lang. And compared kay Matilda, yung kanyang kapatid, mas malaki yung mukha ni Matilda. Pero pagdating sa drive, ano masasabi mo sa drive nito, Sir Nico? Malakas po ball drive nito, tapos mas mataas yung civil. Mas mataas ang civil drive niya at ball drive. Opo. Compared kay Matilda. Opo. Ang lakas na nga si Matilda no? Opo. Ang lakas na nga ni Matilda. Mas matindi pa daw itong si Ivar. Although, pagdating sa laki, mas lamang ng konti si Matilda. Ayan, pagdating sa looks. Pero ito, si Ivar, ang mas pinipili ko ngayon ang gawing foundation dog namin sa Manalo Canine for future generations of our super Rottweilers. Ayan. Ha? Stable. Mas stable to? Tulad na... Pareho lang ni Matilda. Oo, stable naman ang aso yun. Kaya kahit na ganun katindi, mahawakan pa rin. Very good. Nahawakan na rin to ng mga iba, ng mga babae. Apo. Pwede rin sa babae. Apo. Yan. Sa kids. Subukan na rin sa kids. Good boy! Oo, very good. Sige. So yan po ang isa sa mga dogs na tinetrain namin dito. Pero hindi yan sa client, sa atin talaga yan. Pang demo namin dito. Pang stud. Good boy! Ayos, very good. Galing talaga mag-train ni Sir Nico.